So discuss muna natin yung mga key elements. First is the throttle, of course. Ito yung throttle. And then yung clutch natin, clutch lever. And then yung ating gear shifter. Yan, para makapag-rev match ay magta-throttle ka, magka-clutch ka, and magda-downshift ka ng simultaneous or sabay-sabay. So bakit ba natin to ginagawa? So imamatch natin yung RPM dun sa speed nung ating gear or nung ating motor para hindi tayo nagje-jerk. Di ba kasi minsan pag hinihintay pa natin na bumaba yung speed saka natin bababa, medyo gumaganon siya, di ba? Kahit naman sa mga four wheels ganon, nagje-jerk yung tawag, yung gumaganon. So para mas smooth yung tunog, mas smooth yung transition ng ating gear, ay nag-rev match tayo. So pakita ko sa inyo ng quick. So parang ganito siya, ganyan, sabay na ganon. Parang bobomba kayo or magbi-blip kayo, kaya tawag din dito is auto blip. Magbi-blip kayo habang naka-clutch, pero at the same time ay magda-downshift kayo. So parang ganito, yan. So pakita ko sa inyo habang umaandar. Let's do this. Kaso ma-traffic, sana di masyadong mata. Nga pala, hindi lang ang pupuntahan natin ngayon ay papa-maintenance tayo, pero medyo malapit lang naman. Enough lang para mapakita ko sa inyo yung rev match. Madali lang naman siya matutunan, pero isa siya sa mga mahalagang driving techniques. Medyo magkaugnay ang rev match at ang engine braking. So kung nagra-ride kayo, lalo napupunta kayo sa mga cornering, may mga corners, naglo-long ride kayo, matataas na bundok, matataas na lugar, and then may mga kurbada, mahalaga na ma-master or matutunan nyo yung driving technique na to. Yung manibela ko may sariling buhay eh. Papacheck natin to ngayon kung kailangan bang palitan yung knuckle bearing or yung ball race, or if talagang luluwagan or sisikipan lang. Pero kung akong papipiliin, syempre kung anong mas maganda. Okay, rev match. Usually ginagawa to kapag magbilis tayo, tapos parang nagkaroon ng situation na kailangan nating bumagal. Hindi tayo makapag-practice kasi laging traffic. Yan, bilisan ko muna. Kunyari nasa 4th gear tayo. Di pala kunyari, nasa 4th gear talaga ako. Kaya hataw kayo. Yan, makikita nyo may traffic. Eh kailangan nyo magbaba. Yan, match natin. Yan, narinig nyo? Mas smooth siya, diba? Tapos pwede na kayo umalagwa. Taas lang, tinaas ko lang ulit ng 4th gear. Okay, nasa 4th gear ulit tayo. Eh nakita nyo parang bumabagal na. Rev match. Bale, simultaneous yung sinisilinyador, naka-clutch kayo, and then step down or downshift kayo. Pag nararamdaman yung nakamatch na yung RPM dun sa speed, yun, ganun lang. Basically ganun lang din naman yung engine braking, pero mas madaling makita yung, mas maganda ipakita yung engine braking pag medyo mabilis or nasa mataas tayong lugar, ganun. Yung kailangan mag corner, kailangan ng engine brake talaga. Hindi ko masyadong mapakita dahil ma-traffic. Try ulit natin mamaya. Malapit na tayo dun sa pag-maintain na natin eh. Dito rin ako nagpagawa nung ating battery, if naalala nyo. Yung last vlog pa natin. Yung naloba tayo.
ulian dyan si sir. Nung huli kasi dinala ko yun sa kasa. Pinacheck ko kay knuckle bearing. Ang ginawa, sinikipan lang. Kabanatuan kasa nun. Layo eh. Di ko alam kung sinikipan o niluwagan. Ako sir, may pasa. Kasi kung kunyari, ganun naman pala talaga. Sinikipan lang, niluluwagan lang. Di mas okay. May time kasi na okay lang siya eh. Pero may time na ramdam mo siya eh. Nasobra sa sige sir. Yung ganyan naman, di naman basta nasisira. Nakabago pa, kakaisang taon lang. Nakakapasok ko man. Yan guys, syempre sabay ang oil at fuel filter na pinapalitan. And then, yan, bumalik tayo sa may Motul. Yan talaga yung oil na ginagamit natin dati pa. Nag-try lang tayo last time, nakwento ko diba na nagtatry tayo mag iba-ibang brands. So may nag-comment dyan na mas maganda nga na isang brand lang yung ginagamit. So, ayan, bumalik tayo sa Motul. Yan talaga yung ginagamit ko guys. Nung last time, tinanggal lang niya to. Tapos yung ito, yung parang nilawagan. Isip ko, parang kaya ko din kakayo kasi di ko lang alam kung ano ba yung pasikip, ano palawag. Ito lang tinanggal. Tapos ito, parang pinukpok lang. Ito tinanggal ka? Hindi, ito lang mismong bakal. Ayun lang. Oo. Yan tayo assistant ni sir ngayon. Kunyari ay may itutulong tayo pero actually wala naman talaga. So binaklas nga pala lahat, handlebars, even yung ating speedometer guys ay tinanggal para ma-check natin yung ating ball race at kung ano ba yung ilagay at kung anong gagawin. May ginagamit na tool dyan or tinatry na gamitin dyan si sir pero hindi sakto kaya pinukpok na lang ulit katulad ng unang ginawa at niluwagan natin dyan and blessing na rin na umokay na yung manubela ko guys, yung ball race natin or yung knuckle bearing natin, hindi na siya nanginginig or hindi na siya uncontrollable, umokay na siya. Ito ay titry na lang din namin silipin if okay pa talaga yung ball race. And turns out okay naman din talaga siya. The next day. Ang hirap kasi hintayin mo pang bumaba yung speed niya, di ba? Actually sa mga naka big bike ko talaga nakikita yun eh. Doon ko natutunan yun, tapos ginaya ko lang. Tapos pinag-aralan ko, sinearch ko lang dun. And turns out very functional siya and very lagi mo siya magagamit. To conclude, actually itong rev match ay mas applicable sa mga mas matataas na CC dahil mas mataas yung RPM nila, mas mabilis sila. Sa ating small displacement, situational magagamit nyo siya. Yan. So thank you for watching. So, yun muna yung topic natin for today. And kung di ka pa nakasubscribe, please do subscribe, bossing. And do like the video for more contents like this. Bye-bye. Ride safe and God bless.